Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umuugong ngayon, makakauwi na umano sa bansa si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte matapos ibasura ng International Criminal Court ang kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng controversial na war on drugs. Ayon sa mga ulat, kinatigan ng ICC ang panig ng depensa na nagsasabing walang sapat na batayan para ituloy ang investigasyon. Matatandaan na naging laman ng balita ang dating Pangulo matapos siyang ereklamo sa ICC dahil umano sa mga kaso ng extrajudicial killing sa ilalim ng kanyang administrasyon. Subalit ayon sa pahayag ng kanyang legal team, napatunayang kulang sa ebidensya at pawang aligasyon lamang ang mga paratang. Dahil dito, makalaya na umanong makakabalik sa Duterte sa Pilipinas mula sa kanyang pananatili. Ngunit taliwas dito, lumabas na hindi umano ikinatuwa ni President Kuting ng Norte Jr. ang desisyong ito. Ayon sa mga insider mula sa palasyo, nais sana ng administrasyon na mas mapanagot ang mga sangkot sa umano'y paglabag sa karapatang pantao at naniniwala silang dapat pa ring ituloy ang pagsusuri sa mga nangyari sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Sa kabila ng magkakaibang pananaw, umaasa ang publiko na manaigang katarungan at katotohanan sa isyong ito. Patuloy namang magbabantay ang iba't ibang human rights groups sa mga susunod na hakbang ng gobyerno at ng ICC. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yari si Marcos dito, paktay na. Naku po, ito na nga, may pag-uusapan tayo ditong malupit mga kaibigan. Mga banateros, mga kabiyaya, at ito mukhang talagang nagkakalaglagan na sila. At parang hindi yata na naman sila nakapag-usap sa kanilang Jesse. Jesse, oo, mukhang hindi na naman ata sila nakapag-usap sa kanilang Jesse, kaya parang nagkakalaglagan na. At may video akong ipapanood sa inyo. Oo, may video evidence tayo, no? At syempre nasa dulo po ng ating video yan, kaya abang-abang lang, at marami din tayong ibabalita ngayon. At ito, big shot lawyer na kakampi ni Pangulong Duterte talagang pinag-uusapan ngayon. Mukhang nalalapit na po ang pag-uwi ng ating ama ng bayan, ng ating tatay Rodrigo Roa Duterte. At talagang yung mga ulo po ngayon nagugulantang na po. Oo, sabi nga nila, panahon mo ngayon, may panahon din kami. Kaya yung mga anti-Duterte dyan, mag-ingat-ingat kayo. Baka dumating yung adlaw. Dumating yung araw ninyo at kami naman ang nasa taas. Kami naman yung pagtatawanan kayo. Oo, so marami tayong papanoorin ngayon mga banateros, mga kabiyaya, at hindi tayo nakapag-vlog sa kadahilanan nga po na inayos ko pa po yung ating background. Yung ating background kasi nga ay medyo nagko-color-color nung nakaraan eh. Nagsayang pa ako ng pintura. Ibabalik ko din pala yung kurtina. Eto na nga, wag na natin patagalin ito. Dito muna tayo sa isang balita natin na kung saan ay dito posibilidad, Attorney Sal Panelo, eto Senate hearing ni Sen Aimee sa illegal na pag-aresto kay Pangulong Duterte. So panoorin po muna natin to. Talagang publicidad lang yan. Publicity stunt, dahil bagsak siya sa survey, kailangan niya makakuha ng boto. Kanyari, pabor siya Presidente Duterte. Pero ang problema sa kanya, namangkasis ng dalawang ilog eh. Hindi malaman ng tao kung kanino ka ba talaga. Ang nangyari sa kanya, gusto mo kumuha ng boto sa mga Duterte, gusto mo kumuha ng boto sa Marcos. Kasi yung Senate hearing na yan, wala naman natuklasan dyan na hindi na alam ng tao. Alam na nating lahat yan eh. Kasi napanood na natin eh. Hindi mo kailangan ng dokumento, ng ebidensya, hayagan na nilabag nila. Kitang-kita ng buong mundo. At pati yung kanilang mga pahayag sa publiko, nagpapakita na talagang sila ang may kagagawan ng iligal na pag-aresto, pagdetini, at ang pagdukot sa kanya
at itinapon sa dahig. Yun. Ang lupit mo talaga, Atty. Sal. Sa Pag si Atty. Sal talaga yung bumanat, no? Paktay ko. Hindi kasi hindi naman din kukunin to ni Pangulong Duterte na legal, kung di ako nagkakamali, legal advisor, di ba? Hindi ito kukunin ni Pangulong Duterte kung ito ay tolongges. Kaya ganito to kagaling tong matanda na to. Ay, so sorry sis. Sorry po sa words na matanda, pero bilang ano po yan, hindi po pang babastos yun ha. Pero ito si Atty. Sal Panelo, hindi kukunin kung yan ay pipitsugin lamang. Okay, tuloy natin. nangyaring Senate hearing patungkol sa illegal na pag-aresto at pagsuko Hoy, kay Sir dating Franco! Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Muling ipagpapatuloy ito ngayon darating na Huwebes. Ilan daw sa mga opisyal na dumalo noong unang pagdinig ang nagsabing dadalo ngayong Huwebes. Bukas din daw, Atty. Sal, si Vice President Sara Duterte na dumalo sa naturang pagdinig. Ang tanong dito, Atty. Sal, ano kaya ang maaasahan o dapat asahan ng taong bayan, lalo't sinabi niyo po, Atty. Sal, na publisidad at layon lamang ng nangunguna sa pagdinig na maisalba ang kanyang sarili ngayon darating na eleksyon. Ayun po, Atty. Anong masasabi ko? Wala. Kung anong sinabi ko, yun na yun. Correct, Atty. Sa ibang balita naman po, nagtipon Hindi, ito yung about dun kay Aimee Marcos. Alam mo, talagang ngayong sinasabi namin na yung hearing na yan, ginawa niya ngayon yung pangangampanya niya. Di alam naman kasi ano yan alam nyo, nasa, paulit-ulit ko sinasabi, baka nasa playbook nila talaga yan, ng pamilya nila na, oy, ikaw, ikaw yung maging parang kunwari. Ikaw yung maging parang against sa akin. Dahil kapatid kita, kasi baka dumating yung araw. Kasi hindi naman tanga yung mga yan. Hindi naman tanga yan si La Marcos. Hindi tanga yan. Alam nila na talagang di nila kaya ang mga Duterte. Kaya ang ginawa, ang kanilang strategy ay alam niyo yun, yung tipong mamamangka sa dalawang ilog itong isa sa mga Marcos para hindi pa rin sila masero. Kasi nga ganito yung gagawin nilang setup ganito yung setup na gagawin ni Marcos. Noon pa man, planado na nila yan. Kasi kung talagang totoong kakampi natin si Aimee Marcos, anak ng teteng, ikaw mismo mag-uutos sa kapatid mo na magpa-drug test ka. Ikaw mismo magsasabi sa kapatid mo na, oy, mali ang ginagawa mo. Masisira tayo dyan sa ginagawa mo. Hindi pa pwede ang ginagawa mo. Matagal tayong hindi nakaupo dito sa gobyerno, hindi tayo nakapag-president. Ilang dekada na, tatay pa natin yun. Tapos ngayon bababuyin mo yung apelido natin, sisirain mo yung pangalan natin. Aba, hindi pwede yun. Sana ganun dapat. Pero hindi natin nakikitaan ng ganun si Aimee. Yung mga ganitong strategy niya, gawain talaga, mapagpanggap. Kagaya nga ng sabi ni Atty. Sal Panelo, balat kayo pala. Galing din kumanta nito ni Atty. Sal Tuloy natin. tipon ang mga OFW mula sa Hawaii sa ginanap na Bring Him Home rally bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga senatorial candidates ng PDP laban para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Narito ang report ni Prince AAA. Pasok Hindi mapigilang maglabas ng kanilang mga saloobin ang mga overseas Filipino workers sa ginanap na Bring Him Home rally para kay FVRRD nitong Abril 6 sa Hawaii, USA. Ibinahagi ng ilang DDS supporter mula Hawaii ang kanilang taus-pusong mensahe at karanasan bilang taga-suporta ni Pangulong Duterte. Why I am there? I am there because si Castro? Ay, hindi pala. Akala ko si Franz Castro Ganyan yung English ni Franz Castro. Why I am I there? love the Philippines because it is the land of my birth and it is the home of my families and friends. Ibinahagi
Ibinahagi rin niya ang ginawa ng liham para kay Tatay Digong, kung saan personal niyang dinala ang isang postcard sa The Hague, Netherlands. Driven by determination, I embark on a remarkable journey, personally delivering this postcard to your mailbox. In The Hague, where you were unjustly detained. Forward natin kasi may sounds eh. I arrived fence. Ang nang tumulong sa kanila matapos ang Ang kauna-unahan Dito. tumulong sa amin sa Yan, dito natutuwa ako dito ay nanay eh. Tacloban nung nayulanda kami. Tapos sasabihin ni Bongbong na si Tolentino ang unang napunta ng Gago, nagmura. Hoy, Nay, ba't ka nagmura? Manay, bawal magmura dyan, Manay. Hindi na yan, hindi po kami nagmumura dyan, uy. Hindi totoo na, alam niyo yung sinabi ni Marcos Jr. na ang una daw pumunta dun sa Tacloban ay si Tolentino, isang malaking katarantaduhan yun. Alam mo yung ginagawa ni Marcos Jr. ng mga ganyang strategy, napakapangit talaga. Sa totoo lang talaga, promise. So, ganay, pasok na eh. my language. But that is not true. Si Tatay Digong ang kauna-unahan dumating sa Tacloban na nagdala ng kanyang Taong bayan na nagsabi niya. at saka mga doctors. Samantala, nagbigay din ng talumpati Ayan, ang pogi. kilalang political vlogger at SMNA anchor na si Coach Bentul po, palakpakan. Ay. Hindi pala si Bentul po yun, hindi. Si Coach Oli pala. Oli ng Banateros. Sinabi niyang binuhay ng aktibidad ang alaala ng pagkakaisa ng mga OFW sa Hong Kong sa likod ng pagkakakulong ni FPRRD. Alam nyo, nung kami ay nasa Hong Kong, kasama namin doon si Tatay Digong. Kumaway lang siya sa bintana dahil hindi lahat makapasok. Yung mga Pilipino nagsigawan. Mahal na mahal na mahal ng Pilipino si Tatay Digong. Yan, totoo po yan. Alam nyo, yung grabe yun. Magsi-CR lang po sana si Pangulong Duterte. Kami ho magkakasama nun eh. Magsi-CR lang sana si Pangulong Duterte. Tapos magulat kami. Biglang may naghiyawan. No? Sabi namin, kala namin kung ano na. Yung pala, sumilip po pala. Kasi sa baba ng hindi naman sobrang taas, siguro mga second floor na building or sabihin na nating building o ganun, yung okasyon dyan sa Hong Kong nang nangyari doon. So nandun yung mga Pilipino nag-aabang sa paglabas ni Pangulong Duterte. Sabi ko sa iyo, ganyan lang ho yung bintana na nakasilip siya. Grabe, sobrang talagang gustong magkumawag. Yung nakita nyo nung yung sa Hong Kong, sobrang dami hong tao sa labas ho noon, promise. Ni ultimo nga ako, hindi ako makalabas. Isang beses nga po parang ang ginawa ko, tumakas ako sa mga pulis para ibibidyo ko sana yung doon sa labas, kaso wala, hindi ako makaalis kasi nga dinudumog din ako. Wow sikat ka ba, G? Hindi talaga, grabe, no? Kaya ganyan talaga, sobrang ganyan kamahal ng taong bayan netong si Pangulong Pangulong Duterte. Sobra talaga, grabe. Kahit saan magbunta. Kaya nga ang nangyari diyan. Etong si Pangulong Duterte, inilipad nila ng ibang bansa kasi nga pilit din nilang tinututulan yung mga nangyayaring campaign. Kasi nga kapag nandiyan si Pangulong Duterte, wala na, finish na. O talagang kahit saan pa yan, mapa Hong Kong man, sa ibang bansa man, talagang dudumugin. Tingnan mo nga sa Netherlands nung nandun na si Pangulong Duterte. Tignan nyo na lang yung mga Pilipinong pumunta ho doon. Diba? Sobrang dami. Sobrang dami yung mga tao doon. Sorry, napindot ko lang. Sobrang dami yung tao doon. Talagang doon mo makikita na kahit sandalhin nyo si Pangulong Duterte, pupuntahan at susuportahan siya ng mga Pilipino. Okay, tuloy. Tuloy lang nila yan. Kasi ang mga tao, pag hindi lumabas, ang gobyerno hindi makikinig. Kaya yung ginagawa sa iba't ibang lugar, tama yan. Kailangan gawin yung
regular, basta mapayapa. Hindi pakiusap, kung hindi demand. Sabihin nyo sa gobyerno, ibalik nyo si Duterte dito sa Pilipinas. Yan namang mga nasa Mindanao, Visayas, ituloy nyo. Ang napapansin lang natin, parang konti yata rito sa Metro Manila, mga rally. Kailangan i-organize ninyo dito sa Metro Manila kasi itong epicenter ng bansa. Kailangan makita ng gobyerno ito na sinasalungat ang mga patakaran nila na lumalabag sa saligang batas. Kailangan ipakita talaga natin. Basta mapayapa lang o mapayapa, yung paulit-ulit natin sinasabi. Sapagkat yan ay garantisado sa ating saligang batas. Yan ay napapaloob sa kalayaan ng pagsasalita at pagpapahayag at ang pagtitipon-tipon upang ipahayag ang mga hinaing, mga pakiusap, at pati na ang pagtuligsa sa pamahalaan kaugnay sa mga hindi pagtugon sa kanilang pangangailangan. Tama Yan, yun. attorney. Ano po masabi ninyo, attorney, sa Hindi, alam nyo, totoo yung sinabi ni attorney. Kasi yun nung una, wala hong mali dyan sa lahat po ng mga naglalabas ng hinanaing nila sa gobyerno. Wala hong mali dyan. Promise, walang mali dyan at walang bawal. Hindi po yan labag sa batas. Kayo po ay nagsasalita ng inyong saloobin para marinig ng gobyerno ang inyong problema. So, natural na gawin nyo. No? So, talagang okay lang po yun. Wala ho yung masama doon. Samantalang, dito muna tayo. Dito pala sa isa. Yan. Dito muna tayo, no? Asan na yun? Wait lang. Ito ba yun? Mga nagkakamali tayo. Dito tayo. Yan. Dito. To. Panoorin ho natin ito, no? Attorney Dob Agos, opisyal ng kasama sa Duterte. Naku po, eto na, panoorin mo natin to. Opisyal ng bahagi ng legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang batikang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs matapos siyang italaga bilang Associate Counsel para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating lider. Batay sa dokumentong ilabas ng ICC, iniling ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte noong April 2, 2025, nang mapasama si Jacob sa legal defense team bilang associate counsel. Kinumpirma ng registry ang appointment ni Jacobs noong April 3. Una nang sinabi ni Kaufman na buo na ang defense team ng dating Pangulo para sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa kanya sa ICC. Kinumpirma rin ng kampo ni Duterte na wala ni isang Pilipinong abogado sa kanilang defense team sa ICC. Kasunod ng pagkakatalaga kay Attorney Jacobs, mas lumilinaw na ang magiging legal na direksyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte habang humaharap ito sa investigasyon ng ICC. Yan ha, lumutanan, liwanag nung guys. May mga may mga ano na naman dito, may mga tawag dito, may mga kakabahan na naman dito sa panibagong balita. Di alam nyo, kung ako lang din talaga ang tatanungin, may talagang may talagang pagkakataon na may uwi to si Pangulong Duterte. Una kasi mali yung ginawa kasi nila dito, mga tolonggis din kasi. Diba? Maling-mali. Ang mangyayari kasi parang mapupuwersa or parang alam niyo yun, tipong kasi kung isipin ng ICC, tana may mali dito sa ginawa nila. Kasi ang nasa rules, may sariling rules ang ICC. Hindi po pwedeng dalhin mo doon ng isang nang hindi dumadaan sa korte nyo. Kaya nga naging sila international court, criminal court, 'di ba? Kasi nga ang mangyayari, pag hindi kaya ng korte ng isang bansa, pag hindi kayang resolbahin ng isang bansa yung kaso nung isang tao na yun, doon dadalhin. Kaso, dito nga walang sinampang kaso eh. 'Di ba? Isang malaking katarantaduan eh. Kung dito sa atin wala namang sinampang kaso. So bakit biglang dinala doon, rekta doon, di mo na dinaan sa korte natin? Kaya talagang naniniwala ako na makakabalik dito si Pangulong Duterte. So ito pa. Naniniwala ang isang abogado na isang malaking hamon para sa konstitusyon ng Pilipinas ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
si Prince Tripoli sa report. Sa report! Iyon na, ang preliminary report lang ng Senate Foreign Relations Committee, dami ng mali. So, ngayon, kailangan pa ang further inquiry kasi alam mo kung wala yung dalawang inquiry, first saka yung second, wala tayong nalalaman yung mga ibang mga details na lumalabas. Ito ang naging komento ni Attorney James Reserva, isang law expert, kaugnay sa patuloy na investigasyon ng Senado sa iligal na pagdakip at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Iginiit ng abogado ang kahalagahan ng transparency sa Senado upang maresolba ang nasabing problema. That's the essence of the right of the people to information on matters of public concern. Ito ang pinaka-fundamental na principle diyan sa hearing na ito, the right of the people on matters of public concern to know. Dagdag pa ni Attorney Reserva na sa konsepto ng extraordinary rendition, ang isang tao ay palihim na kinukuha sa isang bansa upang harapin ang kaso sa ibang lugar. Bagay na nangyari ngayon kay dating Pangulong Duterte. Wala pang nangyari yung extra rendition sa atin. I remember yung isang congressman na naipalabas by way of yung extradition treaty between the US, yung si former Congressman Mark Jimenez. Dumaan talaga yon sa proseso. Mayroong extraordinarily rendered dito. Pero hindi ko natin, hindi citizen, yung dating isang malaking official ng French government na found to be hiding here in our country. He was extracted parang secretly para to face trial in France. Hindi ako naniniwala ako na darating yung araw na itong si Marcos Jr. sisingilin talaga to. Ako po hindi nagbabanta. Lahat naman Lahat naman ng mga presidente pagtapos ng kanilang termino, humaharap talaga sila sa kaso. So si Pangulong Duterte, sinabi niya na yan ng paulit-ulit na ganyan din talaga ang mangyayari sa kanya. Pero hindi sa ICC. Sabi niya, magsampa kayo ng kaso, haharapin ko yan. Diba? Sabi niya pa nga, kung ikukulong niyo ko, dapat katabi ko si Laila de Lima. Diba? Natandaan niyan dati. So doon naman kaming mga DDS vlogger, wala hong problema sa amin yun. Kasi nga, unang-una, matagal na hong prepare si Pangulong Duterte mapatungkol sa mga kaso niya. So sa madaling salita, matagal niya na hong alam yan at talagang alam niya na ganyan ang mangyayari. Pero hindi nga sa ICC. Dahil nga unang-una may gumagana ang justice system sa Pilipinas, hindi naman bano ang justice system sa Pilipinas, 'di ba? Oo. Pinagmukha lang bano ni Marcos Jr. Biruin mo bakit doon mo dadalhin ng isang Pilipino na hindi mo man lang nilitis sa inyo sa sarili ninyong batas? So doon pa lang maling-mali yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginawa ni Marcos, ang dami. Sobrang ang dami niya. Kung maituturing nga yung about sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, kung ihilera mo lahat ng ginawang kalokohan ni Marcos Jr. sa Pilipinas at ihilera mo ang kaso na ibinibintang kay Vice President Sara Duterte, ay di hamak na mas kailangan pang i-impeach si Marcos Jr. kaysa kay Vice President Sara Duterte. Kaya ako naniniwala ako dito, lalo to yung parang binastos mo ang konstitusyon sa Pilipinas, binastos mo ang batas ng Pilipinas, malaking problema sa inyo yan. Totoo po yan. Wala yun, parang tinago yun sa media. But yung Filipino citizen na extraordinarily rendered, first time pa yan nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte. Paliwanag pa ni Attorney Reserva na sa ilalim ng konstitusyon ng batas, kapag may banggaan umano sa pagitan ng batas ng bansa at ng international law, ang unang hakbang na gagawin ng korte ay resolbahin ang nasabing problema. Inamin naman ito na gigil siyang malaman kung paano ito didesisyonan ng Korte Suprema.
Sa huli, inihayag ni Atty. Reserva na parang sinisira mismo ng Pilipinas ang sariling konstitusyon dahil sa Hindi talagang talagang sinira na. nangyari sa dating Pangulong Duterte. At isang malaking insulto anya ito para sa bansa dahil gumagana naman ng maayos ang hudikatura. Ako si Yun. Prince Tripoli, ang inyong Hindi, talagang alam nyo, yung hindi wag na tayo magparang-parang dito. Real talk na tayo, diretsuhan, talagang sinisira niya. Yung parang talagang sinisira niya. Biruin mo, saan ka nakakita? Warrant of arrest ang dala ng isang pulis. Ang ginawa doon sa aarestuhin, search warrant. Sa kay OJC, kay Pastor Apollo si Kibuloy, saan ka nakakita na isang tao, isang pastor ang kalaban nila, isang pastor lang yung huhulihin nila, 6,000 ang pulis na dinala nila dun sa loob. At saan ka nakakita na warrant of arrest lang ang dala-dala mo, naghukay ka dun sa loob ng compound. Diba isang malaking katarantaduhan? Tapos si Abalo, sabi niya wala daw siyang alam doon. Pero putang ina, nasa pamaypay niya, hayop siya. Nasa pamaypay niya yung achievement niya daw na paghuli niya kay Alice Goo tsaka kay Pastor Ulul. Fuck you! Ay, sorry. Papamura tuloy ako. Hindi kasi kaululan talaga yun. Hindi, promise, kaululan. Alam niyo, sobrang kaululan nila yan, no? Sobrang sobrang katarantaduhan nila yung mga pinaggagawa nila, kaya wag ho kami, iba na lang. Eto tayo. Dito tayo sa big shot. Additional lawyer ni PRRD, isang big shot. Ayon, kanino to? Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman. Yan, so panoorin po natin. Isang big shot sa larangan po ng batas ang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs. Kaya naman pinili ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na kunin siya bilang associate counsel. Narito balita ni Anton Cero. Kinumpirma ni Attorney Kaufman ang pagkatalaga ni Attorney Jacobs sa kanyang kupunan upang tumulong sa defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya isang kilalang eksperto at may malalim na kaalaman sa mga usaping may kinalaman sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. Opisyal ng bahagi ng legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang batikang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs matapos siyang italaga bilang associate counsel para sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ng dating lider. Batay sa dokumentong inilabas ng ICC, hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte noong April 2, 2025 na mapasama si Jacobs sa legal defense team bilang associate counsel. Dito si Marcos. Kinumpirma ng registry ang appointment ni Jacobs noong April 3. Inilahad ni Kaufman kung bakit niya piniling kunin si Jacobs bilang associate counsel. He will be assisting me on one very discrete issue. He's an international humanitarian lawyer and academic, very well known. He's a member of Leiden University. He lectures there. People in The Hague know him very well. And he's also a proponent of one of the issues which is, how can I put it, central to this case. Paktay ka dito, And if you've been Marcos. following the debate, the academic debate which has surrounded the jurisdictional issues, you will realize why he is now in our team. Paktay ka dito, Marcos. Sa totoo lang, hindi ko kunin niya ni Kaufman na isa pa sa mga defensive lawyer ni Pangulong Duterte. Kaya yan si Marcos, alam nyo? Ako po. Alam nyo, may chismis ako. Chismis na panaginipan ko din. Naalala nyo kapag nag-live kami sa SMNI, sinasabi ko na si Marcos Jr. ay tatay niya si Joe Maciso. Alam niyo, may nakuha akong chismis. Sabihin ko. Sabihin ko. Baka magulat ka pag sinabi ko. May isa kasing kilala at malapit talaga sa mga Marcos nung panahon pa ng tatay niya. Sabihin ko na ba ngayon? O sa isang video na lang to, no? Basta may isang malapit sa Marcos Sr. na nakapagsalita itong si Marcos Sr.
ng isa sa pinakasikreto ng Marcos family. Sinabi niya dun sa taong yun. So, ikinagulat ng taong yun na, totoo pala yun. Ano pala yun? Hindi lang pala sabi-sabi kundi totoo kaya yun. Totoo pala din yun. So, ito'y nanggaling mismo sa tatay ni Marcos Jr. na si Ferdinand Marcos Sr. nung nabubuhay pa. Kaya kung maiisip natin, bakit walang pakialam or bakit walang utang na loob si Marcos Jr. sa mga Duterte na ang dami-dami na hong dumaan ng mga presidente na sa Pilipinas na hindi man lang ipinalibing ang kanyang ama. Yun pala, ganun pala sila. Chismoso ang hayop mag-chismakers no? Sasabihin ko na. Sabihin ko. Mamaya na easy lang. Easy lang. May isa pa tayong video Dagdag pa ni Kaufman, isang big shot si Jacob sa larangan ng batas. As far as I'm concerned, he's an extremely big shot. But then that's just my view. Okay? I wouldn't have hired him if I felt he wasn't a big shot. I only hire big shots. Dagdag pa ng abogado, ipaglalaban niya si Duterte hanggang sa huli. Until the end, until he is walking out of that prison.